Sumusobra ka na, Saling! Hindi na kita hayaang makapanggambala pang muli sa ating baryo! At anong gagawin mo, ha, Tonyo? Papatayin mo rin ako? Tulad ng ginawa mo sa mga magulang ko? Kung yun ang nararapat, yun ang gagawin ko! Hindi ko hayaang ubusin ninyo ang mga taong naninirahan dito sa baryo biyak na bato! Mapagpalang araw sa inyo, Karine at Miss Polly. Ganun na rin ho sa inyong mga tagapakinig dito sa inyong YouTube channel na Ang Maharlika. Hangad kong lagi na nasa maayos kayong kalagayan, na malayo sa anumang mga sakit at karamdaman. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. 78 anyos na ngayong kasalukuyan at naninirahan dito sa isang bayan sa Negros Occidental. Ang lugar kung saan ako tinubuan ng isip, nakapag-asawa at nagkaanak. Taong 1996 nang maranasan ko ang isang nakakakilabot at nakakatakot na karanasan na alam kong hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang pagpaslang ko sa aking may bahay na si Saling. Dahil hindi na nakayanan pa ng aking konsensya ang mga ginagawa niyang kahayupan. Aswang ang aking napangasawa noon, Karine. At alam ko na yon bago pa man kami magpakasal. Tinanggap ko siya ng buong puso kahit magkaiba ang aming mga angkan. Dahil sa sobra ko itong minahal. Maliban pa doon, ay naawa na rin ako sa kalagayan niya dahil mag-isa na lang siya sa buhay. Gawa nang napaslang ko rin ang kanyang mga magulang na may lahing gabunan. Buwan yun ng Agosto at kasagsagan ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Isa ang Mount Kanlaon sa Negros Island sa mga bulkan sa bansa na aktibo o sumasabog sa mga hindi pa nakakaalam. Sa muling pag-aalburuto nito kamakailan lang, nanumbalik ang mapait kong alaala nang mapaslang ko ang aking asawa. Saktong pumutok din ang bulkan noong 1996. Sa nakaraang episode ng palabas ng isang sikat din na episode sa telebisyon, ay sinabing ang Mount Kanlaon ang ikatlo sa pinakaaktibong bulkan sa bansa, na sumunod sa Mount Mayon sa Bicol at Mount Taal sa Batangas. Ang pagsabog ng Mount Kanlaon ay unang naitala noong 1866 at sa paglipas ng mga taon, nakapagtala ito ng mga mahihinang pagsabog. May 3 pagputok din ang bulkan na nagkataong nangyari sa magkaparehong petsa na June 3, na nangyari noong 2003, 2006 at ngayong 2024. Pero dahil sa ganda ng kapaligiran ng bulkan, kapag payapa ito, sa kabila ng panganib, marami pa rin ang umaakyat hanggang sa bahagi ng bunganga ng bulkan. At noong 10 ng Agosto, taong 1996, naganap ang posibleng isa sa pinakamalagim na pagputok ng Mount Kanlaon. Dahil na taon na mayroong mga mountaineer sa tuktok ng bulkan at 3 ang nasawi. Pero bago pa man yun mangyari, ay nakagawa ako ng isang desisyon sa buhay na sobrang ikinabugho ng aking damdamin. Ang pagpaslang ko sa aking asawa. Kilala ako sa lugar namin bilang isang magaling na antingero na nagmamay-ari ng isang mutya ng apoy na nakuha pa sa lava nang minsang pumutok din ang kanlaon. Ipinamana ito sa akin ng aking namayapang magulang na dati ring mga albularyo sa lugar. Bata pa lang ay sanay na ako sa mga bagay na nakakatakot, lalo't solo lang rin nila akong anak. Kung susumahin ay halos hindi na rin mabilang na mga aswang at mangkukulam ang napatay ni Itay noong ito'y nabubuhay pa. Kaya sa ayaw at gusto ko noon, dahil nga sa solong anak ako, ay sa akin na ipamana lahat ng kanilang kaalaman. Sa aming baryo noon, ay may isa akong kaibigan na tawagin na lamang nating si Karding. Siya ay katulad ko ring antingero at alam niya ang tunay na pagkatao ng aking asawa. Mabagsik siya pagdating sa mga aswang
Ngunit dahil nga sa magkaibigan kami, ay hinayaan na lamang niya noon ang aking asawa. Ayun na rin ang pakiusap ko dito. Pare, ano na ngayon ang plano mo? Hindi pa ba kayo lilikas? Hindi natin alam. Baka mamaya bubuga na ang apoy yung kanlaon eh. Dito na lang siguro ako pare. Ayoko namang iwan dito sa saling eh. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya dito. Pwede mo naman siyang isama sa paglikas pre. Mas delikado kapag nanatili pa kayo dito. Alam mo kung bakit hindi ako makaalis? Paano kapag nandun na tayo at abutan niya ng pagkaaswang? Sa tingin mo, may lilihim pa ba natin to sa mga kasamahan nating nakilikas rin doon? Napitik na lamang ni Carding ang kanyang noo dahil sa sinabi ko. Tinapik din niya ako sa balikat at sinabing mag-iingat kami roon. Nang tuluyan na itong makaalis, ay lumabas na ako sa bahay. Tinignan ko ang nag-aalborotong bulkan ng hapong yon. May kabamang nararamdaman ay hindi ko na inalintana pa. Medyo mataas din kasi ang lugar namin at matatayog ang mga punong nakapaligid sa aming bahay. Yun nga lang, hindi talaga maiiwasang makaramdam ng kaba, lalo kapag bahagyang nanggagalaiti na ang bulkan. Bahagya kasing lumilindol ang lupa. Alam ko ng mga panahong yon ay kami na lang ang natirang naiwan sa aming baryo dahil nga sa kalagayan ng aking asawa. Pinagkukuha ko na rin ang mga alaga namin noong hayop upang kahit pumutok na ng tuluyan ng bulkan ay wala na akong poproblemahin pa. Hanggang sa dumating na nga sa puntong naglalabas na ito ng mainit na likido na animoy apoy na tubig na dumadaloy mula sa bunganga nito. Mabilis akong pumasok sa bahay at naabutan ko roon ang asawa kong tila malalim ang iniisip. Oh, Saling! Nagsimula nang maglabas ng asupre ang bulkan. Ano't ang lalim yata ng iniisip mo dyan? May problema ba? Wala naman, Tonyo. Nahihirapan lang akong huminga. Inoobserbahan ko lang ang sarili ko. Para kasing may gusto kong kainin na hindi ko alam kung ano. Abay, wag mo sabihin na nagpaparamdam na naman yung demonyong namamahay sa katawan mo. Bakit kasi ayaw mo pang taggalin natin yan para malaya ka nang makalabas-labas dito sa bahay? Alam mo na ang dahilan, Tonyo. Kung ayaw mong pagmulan na naman to ng away natin, pwede bang iwan mo na muna ako dito? Wala na nga akong nagawa pa nang sabihin niya yon. Mas minabuti ko na lamang na magluto ng aming panghapunan. Ayaw ko rin naman kasing yun pa ang pagmulan ng aming bangayan. Kilala ko na kasi ito at nasabi na niya sa akin ang dahilan kung bakit ayaw niyang alisin ko sa katawan niya ang pagkaaswang. Ito na lang umano ang naiwang alaala ng kanyang mga magulang. Kung kaya tatanggapin niya ito ng buong buo hanggang sa mga huling sandali ng kanyang hininga. Bagay na hindi ko na lamang pinilit pa na gawin sa kanya dahil ayoko namang gawin niya ang pinagbababanta niya sa akin. Ang mamerwisyo sa mga taong naninirahan sa amin. Kapalit ng pagpayag ko sa kanya ay hindi niya gagawin ang bantang yon. Pagkatapos ko ngang magluto ng hapong yon ay inaya ko na siyang maghapunan. Sinindihan ko ang kingke kung tawagin sa amin dahil yon ang nagsilbing liwanag sa loob ng bahay. Dahil na rin sa aswang nga si Saling ay nakasanayan ko na ring hindi maglagay ng pampalasa sa aking niluluto. Noong una ay nahihirapan pa akong lunukin ang mga pagkain ganon hanggang sa unti-unti ko nang nasanay ang aking sarili. Napasabi na lang ako na ganon talaga siguro kapag sobra mo nang mahal ang isang tao, handa kang hamakin ang lahat para sa kanya. Tinungo kong muli siya sa papag na pinag-iwanan ko sa kanya noon para sana yayaing kumain, pero wala na ito roon. Makailang beses ko pang tinawag ang kanyang pangalan, pero walang sumasagot. Pumasok agad sa isip ko na baka lumabas ito ng bahay, kaya kahit umuulan na ng hapong yon ng abo, ay hindi ko na inalintana pa. Nangangamba rin kasi ako na baka mapano siya. Nang tuluyan na akong makalabas, ay ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko itong nakaupo na parang baliw sa gilid ng bahay. Hawak nito
ang isa naming alagang kambing at pinagsasasakmal niya ito sa liig. Nagtaka pa nga ako dahil kahit konting ingay mula sa kambing ay wala akong narinig mula dito. Kahit na parang sasabog na ako sa galit, ay mas pinili kong ikalma ang sarili ko na mga panahong yon. Kung tutuusin ay kambing lang yon kumpara sa aking asawang si Saling. Hinintay kong makatapos siyang lantakan at paggutay-gutayin ang laman noon bago muling tinawag ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong yon ay sinisenyasan ko siyang pumasok at nauna na nga ako. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nang mula sa aking likuran ay nilundagan ako nito kaya't napasubsob ako sa sahig ng pinto. Hindi ko rin kasi inaasahan na gagawin niya yon at sobrang lakas ng kanyang puwersa. Ano ba, Saling? Bitawan mo ako! Pati ba naman ako pagdidiskitahan mo? Wala na nga akong nakuhang sagot mula dito, kundi ang matatalim niyang mga tingin at tumutulo niyang malapot na laway. Ang ginawa ko noon ay nagpumiglas ako ng nagpumiglas, pero hindi talaga kaya ng puwersa ko ang taglay niyang lakas. Matapos kasi naming matumba noon ay nagpagulong-gulong kami sa sahig na halos magkanda sugat-sugat na rin ang aking balat dahil sa sahig na gawa sa kawayan. Hindi ka ba talaga titigil, ha, Saling? Ayokong masaktan kita, kaya pwede bang huminahon ka na? Parang bingi lamang ito sa mga sinasabi ko sa kanya, kaya wala na akong nagawa, kundi ang tadyakan nito sa sikmura na siya namang ikinasadlak niya sa dingding. Babalik pa sana siya upang atakihin ako, pero agad kong ipinakita sa kanya ang itak na nakuha ko sa likod ng pinto. Tanging pag-angi lamang ang nagawa niya noon. Maya-maya pa ay bigla namang lumindol, kasabay noon ang tuluyang pagsabog ng kanlaon. Dahil sa senaryong yon, ay natuon ang pansin ko sa labas ng bahay at nakalimutan ko ang aking asawa. Isinara kong mabuti ang pinto para hindi makapasok ang asupre sa bahay. Kasabay noon ay ang pagtingin ko sa kinaroroonan ng aking asawa, ngunit wala na ito roon. Nilibot ko ang loob ng bahay, pero walang Saling akong nakita. Magkahalong kaba at pag-aalala noon ang aking naramdaman dahil baka kako lumabas ito at mapano. Kita rin kasi ng dalawang mata ko ang kumukulong likido na umaagos mula sa kanlaon. Para itong malapot na sementong nagbabaga. Hindi ko na nga ininda pa ang natamo kong mga sugat mula sa pagkasadlak ko noon. Hindi ko rin naman magawang lumabas dahil lubhang napakadelikado na rin. Naupo na lamang ako sa mesa habang maraming iniisip. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng sumisigaw na boses mula sa labas. Tanya! Tanya! Magmadali ka, lumabas ka niyan! Ang asawa mo, inatake ako! Pagbuksan mo ako ng pinto! Dali-dali naman akong tumayo at binuksan ang pinto. Nagulat ako dahil hindi magkandara pa si Karding na pumasok sa loob ng bahay. Puno ng kalmot at malalaking hiwa ang kanyang mga braso at likod. Para itong nanggaling sa isang labanan na gamit ay patalim. Anong nangyari sa'yo, pare? Saan mo nakuha yung mga sugat mo yan, ha? Si Saling, pare. Ang asawa mo, siya ang may kagagawan nito. Nandiyan sa labas, sinahabol ako. Ano ka mo? Teka, dito ka lang muna. Babalikan kita mamaya. Hindi ko na nga hinintay pang sumagot ito. Halos hindi na rin ako magkanda-ugaga na lumabas pa ng bahay para puntahan si Saling. Hindi naman ako nabigo dahil nakita ko kaagad siya. Mapupula ang mga mata. Naanimoy isang babaeng sinapian dahil sa itsura nito. Parehas na nakatukod ang mga kamay at paa sa lupa, na parang ginagaya nito ang isang aso. Buhaghag na rin ang buhok at tumutulo ang malapot na laway mula sa kanyang bunganga na napapalibutan ng sariwang dugo. Halos masamid ako sa sariling laway, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil hindi ko nakilala pa ang aking asawa. Ibang-iba na ito kumpara sa Saling na nakilala ko nung una at nakasama sa isang bubong ng matagal na panahon. Saling! Parang awa mo na, tumigil ka na! Hindi na tamang ginagawa mo! Umalis ka dyan, Tonyo!
Hindi ikaw ang kailangan ko! Nasaan na yung pagkain ko? Nasaan na? Sa pagkakataong yun, ay nakaramdam na ako ng takot. Hindi yata't ang tinutukoy nitong pagkain ay si Carding. Sa isip ko pa noon, na kung hindi talaga ito titigil, ay mapipilitan akong gamitin ang aking mutya laban sa kanya. Ang mutya ng asupre na nanggaling sa bulkan. Matagal na panahon ko na itong itinatago, simula nang mapaslang ko ang mga magulang ni Saling. Hindi na rin kasi noon ginagambala pa ang aming baryo ng mga mabagsik na aswang, at kung meron man ay mahihina lamang ang mga ito na kayang pantayan ng lakas ng normal na tao. Ngunit parang nanumbalik na naman ang alaala ko sa nakaraan sa ganong sitwasyon ni Saling. Hanggang sa hindi ko namalayan ang paglapit nito sa akin. Huli na nang maramdaman ko ang pagbaon ng kuko nito sa aking braso. Nakita ko naman si Carding na paika-ikang palapit sa aming kinaroroonan ni Saling habang inihahanda ang kanyang itak. Demonyo ko nga talaga, Saling. Papatayin kita. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, sana'y matagal na kitang pinaslang. Hayop ka! Anong magagawa ng isang katulad mo, Carding? Isa ka lang mahinang antingero na panglaman sa aming sikmura. Saling, tama na. Ano ba? Alam mong mas pinili kong si Carding lang ang pagsabihan tungkol sa pagkatao mo dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Pero bakit mo nagawa ang mga bagay na ito? Bakit mo nagawa sa amin to? Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang Saling na minahal ko. Dahil sa sinabi kong yun, ay nakita ko kung paanong bumagsik ang kanyang muka. Para na akong lalamunin ito ng buhay. Maya-maya pa'y nagulat na lang ako dahil pinagkakakalmot ako nito. Kaya napamura na lang din ako sa sakit. Todo sangga naman ako ng aking kaliwang braso para hindi ako nito mapuruhan, habang ang isang braso ko naman ay patuloy na nangangapa ng pwedeng ipanglaban dito. Gulat ang namutawi sa aking mga mata nang makita ko si Carding na pinagtatataga nito si Saling. Makailang beses niyang ginawa yon, na siya namang nag-iwan ng malalalim na hiwa sa bawat mapapatamaan nito. Akala ko nga noon, dahil sa mga sugat niya ay titigil na ito sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Para itong kabayong nakawala sa turel dahil sa bilis nitong kumilos. Isang kisap mata lang ay nakita ko siyang dinadaluhong na si Carding, dahilan upang matumba ito sa sahig. Dahil na rin sa may silong ang aming bahay, ay ramdam ko pa ang pag-alog nito. Bitawan mo ako! Papatayin kitang halimaw ka! Pare! Tulungan mo ako! Hindi na itong asawa mong si Saling! Hindi na siya si Saling! Impakto na ito! Hindi pa sana ako babangon sa aking kinasasadlakan na mga panahong yon, kung hindi dahil sa sigaw na yon ni Carding. Agad naman akong kumilos at walang pagdadalawang isip na sinipa si Saling, dahil kita ko kung paanong sinasakmal nito si Carding na siyang ikinaungol naman ng isa. Tumilapo naman si Saling sa hindi kalayuan sa loob ng bahay, pero agad din itong nakabangon. Sa pagkakataong yon ay palipat-lipat na siya ng tingin sa amin ni Carding, na para bang pinagpipilian niya kung sino ang uunahin niyang lantakan. Saling! Makinig ka. Hindi ito na pag-usapan natin. Nangako kang hindi mo gagamitin sa kasamaan ang bato ng pagkaaswang. Pero ano itong ginagawa mo? Ang dami mo pang satsat, Tonyo! Tandaan mo rin sana na hindi tayo hahantong sa ganito kung hindi dahil sa pagpaslang mo sa mga magulang ko. Makailang beses akong nagmakaawa sa'yo pero hindi ka nakinig. Ginawa ko lang naman yon, Saling. Dahil yon ang nararapat. Hindi ko hayaang mamayaning kasama ng angkad mo dito sa ating baryo. Isa pa rin akong antigero at manunugis, Saling. Baka nakakalimutan mo. Hindi na nga siyang Saling na nakilala mo, Tonyo. Nalason na ng pagkaaswang ang kanyang katawan. Nabalot na siya ng kasamaan. Gawin mo na ang nararapat bago pa niya tayo makain. Sa sinabing yon ni Carding
ay doon pa lang ako natauhan. Sa nakikita ko kasi kay Saling, wala na itong balak magpapigil pa. Handa na siyang paslangin kaming dalawa ni Karding. Kaya ang ginawa ko ay tumungo sa aking silid na siyang ginagawan ko ng orasyon. Doon ay kinuha ko sa maliit na altar ang mutya ng asupre at inorasyonan ng pampalakas. Nang maramdaman ko na ang init nito, ay saka ako lumabas para harapin si Saling. Bitbit ko rin noon sa kabila kong kamay ang maliit na balisong na siya namang pamproteksyon ko sakaling muli akong atakihin ng aking asawa. Nang tuluyan na akong makabalik sa napag-iwanan ko sa kanila, ay halos umapaw ang galit ko sa aking natuklasan. Tuluyan na kasing inatake noon ni Saling si Karding. Kaya ang ginawa ko, agad akong tumakbo roon para tulungan ang aking kaibigan. Hinawakan ko si Saling sa braso, ngunit dumulas lamang ang aking kamay. Para itong naliligo sa langis dahil nangingintab na rin noon ang kanyang balat. Wala na nga akong pagpipilian pa, kundi ang saksakin ito ng hawak kong balisong. Napaigik na lamang siya habang humihiyaw sa sakit. 4 na beses ko po yung ginawa bago siya tuluyang umalis sa pagkakaibabaw kay Karding. Karding, halika dito pare. Tulugan na kitang makatayo dyan. Wag na pare, unahin mo na lang si Saling. Bago pa makatakas yan, mahihirapan tayo kapag hindi pa natin yan napaslang ngayon. Natahimik ako sa sinabi nito at bahagyang napaisip. Pero sa pagkakataong yun, ay naisip ko rin na may punto si Karding, kaya binitawan ko na lamang ito. Nakita ko naman ang aking asawa na nooy patuloy pa ring humihiyaw na tila isang asong ulol. Inaabot nito ang kanyang sugat sa likod mula sa pagkakasaksak ko sa kanya. Saling, pinili ko talagang diyang kapatamaan para hindi mo na magawang paghilumin pa yan, Saling. Patawarin mo ako, pero kailangan kong gawin to alang-alang sa baryo natin. Anong gagawin mo? Teka, Tonyo! Huwag mong sabihin na papatayin mo rin ako! Ginusto mo ang bagay na ito, kaya ibibigay ko sa'yo. Hindi ka tumupad sa usapan, kaya gagawin ko rin ang ginawa ko sa iyong mga hayok na magulang. Asawa mo ko, Tonyo! Kaya huwag mong gawin sa akin to! At anong gusto mo? Na maunahan mo kami? Masyado ka nang nilamon ng lason, ng pagkaaswang. Kaya bilang manunugis, ay wala nang dahilan para buhayin pa kita! Pagkasabi ko noon, ay nilapitan ko ito at agad inundayan siya ng saksak. Hindi na rin siya nakapalagpa nang sapilitan kong ipalunok sa kanya ang maliit na bato na hawak ko noon. Ang mutya ng asupre. Nang tuluyan ko na itong naipasok sa bunganga niya, ay halos mabuwal na ako sa aking kinatatayuan dahil sa pagpalag nito. Pero hindi ako nagpatinag at hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang buhok. Saka muli siyang inundayan ng saksak. Maya-maya pa ay napansin ko ang pagbabalik nito sa dating anyo bilang tao. Kaya doon na ako tumigil sa aking ginagawa. Nakaramdam na ako ng awa noon, lalo't nakikita ko itong duguan na at hirap na ring huminga. Para akong sinasaksak ng ilang libong patalim sa dibdib nang makita ang aking naghihingalong asawa na ako mismo ang may kagagawan. Patawad, Saling. Pero pinili mo ang landas na ito eh. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na tatapos sa iyong buhay. Paalam, mahal kong asawa. Kasabay noon ang paglandas ng aking mga luha. Sa kabila kasi ng pagkatao nito, ay masasabi kong mahal na mahal ko siya. Pero ano nga bang magagawa ko dahil kung hindi ko yun gagawin, ay para ko na ring isinusuko ang aking pagkaantingero. Namatay ang aking asawa sa sarili kong mga kamay. Bagay na mahirap tanggapin, pero hindi ko naman pinagsisisihan. Pagkatapos ng kaganapang yon, ay agad ko namang ginamot si Karding. Kasabay din ang tuluyang pagputok ng bulkan at pagbaha ng lava at asupre, ay dinala ko ang katawan ni Saling sa labas. At ipinaanod yun doon para wala nang makaalam pa. Paglipas ng mga araw, ay bumalik na sa dati ang lahat. At sa tulong ng mga tao sa biyak na bato, ay nalinis na rin ang paligid. Pero ang kirot sa aking puso ay naroon pa rin
magpasa hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po, Karine at Miss Polly. Nawa ay mailathala ang aking karanasan sa inyong YouTube channel. More power and God bless.